po sa inyo lahat. Gusto ko lang i-share ah, itong feelings ko ngayon or kung minsan experience na din na sa tingin ko nangyayari din sa halos lahat ng mga OFW na kasambahay na kagaya ko. Kasi may bago na yung mga nakaka-follow sa akin. May bago na nga po kasing tagapag-alaga itong dati kong inaalagaan. Kasi po, para po sa mga bago pa lang na nakakapanood sa akin ngayon, yung inaalagaan ko po dati na bata, hindi ko naman po talaga sadyang alaga yun. Nangyari lang na biglang umalis yung tagapag-alaga niya na dati kong kasama dito. Kaya bandang huli ako yung umako ng obligasyon nun. Bali 5 buwan ko rin po yung inalagaan bago sila nakakuha ng panibagong kasambahay. So, syempre, dahil kumuha po sila ng Pinay, syempre tuwan-tuwa ako. Madalas naman din silang pumupunta dito yung employer niya, dating nanay ng dati kong alaga. Madalas kasi sila dito kasi nga malapit lang naman yung bahay nila. Mga 20 minutes lang naman. So more or less, madalas kami magkikita nito. Naging bago ko siyang kaibigan. Sinabihan ako ng employer niya ng dati kong inaalagaan na turuan ko daw siya kung paano yung ginawa ko. Kasi nakita naman nila na hindi talaga umiiyak yung bata sa akin. Focus talaga ako. Kahit na magalit na tong isa kong kasama na wala akong ibang ginagawa kasi alam po natin to, tayong mga kasambahay na pag naka-experience kayo na may inaalagaan kayong bata, naku po, para pong nakasalalay ang buhay nyo sa batang inaalagaan nyo. Kasi anytime na anong mangyari sa kanila, kahit na po sabihin nyo po na may CCTV pa yan, kahit na makikita nila yung pangyayari, pwede ka rin nilang baliktarin. Pwede rin nilang hindi pakita yung footage ng video kung ano yung dahilan kung bakit nasaktan ng bata. At alam nyo po ba na itong mga bata dito, ngayon ko lang po yun nakita na kahit na nakikita po nila nag-aaway-away yung mga bata na mga edad na 6 or pataas, nasusuntukan na tapos nandyan lang sila. Yung feeling ko nga, hinihintay nila kami na kami yung umawat. Pero sinabihan pa kami, hayaan daw sila. Para daw matuto sila, para yung mga may anak nung nasasaktan, sasabihin pa sa'yo, hayaan daw, wag daw haluin. Para daw matutong tumayo sa sarili niya, pagtanggol yung sarili niya. Sa bagay, sabi ko nga, hindi naman kasi tayo pare-pareho ng pagpapalaki ng mga bata. Dito po talaga, hinahayaan lang nilang magsuntukan talaga yung mga anak nila. Pag may umiyak na, hahayaan lang nila iyak sa tabi, sasabihin nila, munto ka dyan. Kung ayaw mong masaktan, dito ka. Siyempre yung bata, gusto pang makipaglaro. Kaya nagsusumbong para maprotektahan siya ng magulang niya, para hindi na siya saktan ulit. So, siguro hinihintay ng bata na pagsabihan ng nanay niya, yung pinsan niya o yung kalaro niya na huwag gawin yun. O kaya hinihintay ng bata, kaya siya nagsumbong para sabihin ng nanay niya sa nanay ng nanakit sa kanya na bawalan yung anak niya. Ganun lang kasi. Yung kung pinag-aaralan mo yung mga kilos ng bata, ako kasi, bali 11 yung pinalaki kong bata. 11. 4 yung mga anak ko. Yung mga sobra dun sa 4 na yun, mga apo ko na. Halos ako nag-alaga habang baby sila. Hanggang sa naging toddler sila. Napapalayo lang ako pag yun nga yung maalis ako ng bansa. So more or less, marami akong karanasan sa pag-aalaga ng bata. Yung hindi nila kailangan na magsuntukan para maging masaya. Hindi kailangan may maging bully sa kanila. So, yun po, yung ganito po yung nila, yung way ng pagpapalaki nila. Kala nila healthy yun. Sa ibang bata healthy yun, pero sa iba hindi. Nagkakaroon sila ng trauma na iniisip nila baka pag pumunta sila sa ibang lugar, ganyan din ang mangyayari sa kanila. Na magiging bully din sila itself. Sila mismo magiging bully din pagdating ng araw, pag natuto na sila lumaban.
darating yung araw na sila naman ang may magiging biktima na binubuli na bata. Lalo na kung sila yung laging bully, na yung sila yung laging binubuli, darating din yung time na sila naman ang mabubuli. Ganun po yung observation ko sa mga bata. Kaya ako, yung mga apo ko, yung mga anak ko, hindi ko sila pinalaki na yung pag nagalit, mananakit. Hindi ko po yun inaalaw sa loob ng bahay ko. Pero sila, sinabihan pa kami na, hayaan mo, huwag mo sila, pabayaan mo sila. Minsan kasi, may iwan kami. Sila lahat, umalis lahat. Kaming mga kasambahay ang nag-a-attend sa mga bata. Ay, Diyos ko po. Sakit talaga sa ulo. First time ko talagang maranasan yung ganito na nagsusuntukan, nagsasampalan, nagsisipaan. Diyos ko po. So, yun po yung piniplex ko lang, yung mga behavior ng bata dito. At yung pinaka-topic ko sana dito ay yung mga pakikitungo sa atin, mga employer natin. So, yun po, napahaba yung tungkol sa mga bata. No? Dumating na kasi nga yung, yung bagong kasambahay na Pinay din. Siyempre, todo po yung, yung, ano ba yung tawag doon? Todo yung pagsasabi ko sa kanya na ang bait-bait ng employer niya. Pero sinabi ko rin naman sa kanya na bago ako dito, kasi yan, pinagbubuntis pa lang yung baby na inalagaan ko nung dumating ako dito. Dito pa sila nakatira. After na isilang yung baby, siguro mga 2 months, lumipat na sila sa bahay nila. Doon lang sila umalis dito. So, nung bagong dating ako dito, hindi naman sila agad lumipat pagkatapos niya manganak. Tapos nagtrabaho ulit siya. Medyo hindi maganda yung trato nila sa akin. Yung duda ba lagi. Dahil sa taas yung kwarto ko, dito yung labahan ko, dito yung pinagpaplansyahan ko. Every now and then, panik-panawag sila. Napapagod sila. Pabayaan ko, kasalanan ba nila? Kasalanan nila. Ginusto ko ba na i-check nila ako palagi? Ganun po sila. Lagi silang nag-check sa akin nung bago ako dito. Lalo na yung nanay nang nag-aalaga sa akin. Pero nung umalis nga yung yung kasambahay niya, na wala silang choice kundi ipaalaga sa akin yung anak niya. Mula nung inalagaan ko naman yung anak niya, nag-iba yung treatment nila sa akin. Naging okay. Kasi nakita naman nila kung paano ko alagaan yung bata eh. Kasi dahil hindi naman ako napipilitan na alagaan yung bata kasi dahil sa kanya, naiibsan yung yung pagkamis ko sa mga apo ko. Dahil may kasing edad na rin siya, may kasing edad siya nung alagaan ko yung mga apo ko. Yung parang yung kalungkutan ko nung time na yun kasi bago pa lang 3 months sa May, June, July, August, September. 4 months pa lang ako nung start ko siyang alagaan dito. Magpo 4 months pa lang. Yun. Parang yung pagka-homesick ko po nabawasan dahil sa kanya. So yun nga, naging okay yung trato niya sa akin. Naging mabait siya. Minsan may pinapabili ako sa kanya. Hindi niya na pinapabayad sa akin. So, feeling ko naman deserve ko kasi wala siyang binabayad sa akin. Mayroon naman siya inabot sa amin ng mga ilang beses. Kaming dalawa nitong kasama ko. Meron naman siyang amount. Hindi naman ganun kalaki yan. Hindi ko na lang sasabihin kung magano. Pero, deserve ko yun. Mas deserve ko pa nga na igit pa dun eh. Pero hindi naman ako nag-expect. Kagaya nga na sinabi ko, kusang loob ko yun. Dahil yung bata, in any way, nakatulong din siya sa akin sa pagka-homesick ko sa mga apo ko. Kaya napamahal siya sa akin. So, todo yung yung pagpopromote ko ba, tama ba yun in terms ko sa kanya na mabait siya. Sinabi ko dito sa Pinay na bagong kasambahay na mabait yung amo. Pero inano ko rin siya, diniretsa ko rin siya na nung bago ako dito, ganun nga yung treatment nila sa akin. Tapos sinabi ko rin, hindi ko rin sure, ikaw na lang ang magsasabi sa akin kung ano talaga yung ugali niya kasi ikaw ang makakasama niya sa bahay.
Ako, dito lang siya, dinadala lang yung mga anak niya dito. Kaya siguro sila mabait sa akin kasi nakikisuyo sila sa akin. Ganun yung inexplain ko sa kanya, umpisa pa lang. Pero yung pagiging kabaitan nila, palagi kong sinasabi sa kanya. At inexplain ko rin sa kanya yung yung point of view ko kung bakit sila siguro mabait sa akin. Yung nga yung kinakakaba ko po, yung dahil hindi ko na inaalagaan yung bata. Tapos may feedback na agad itong bagong Pinay, may feedback na agad. Meron siya sinabi sa akin na behavior ng itong employer niya na hindi daw medyo kanais-nais, na-disappoint daw siya. Yung parang against doon sa sinabi ko. Tapos sinabi ko nga sa kanya, in-explain ko naman sa'yo, di ba? Sabi ko sa kanya na siguro nga dahil nakikisuyo sila sa akin, kaya mabait yung tingin ko yung pakikitungo nila sa akin, di ba? So ngayon, yung inaalala ko ngayon, dahil nga hindi na sila nakikisuyo sa akin, nung ipakisuyo nila sa akin yung batang yun, in 4 months, ganun yung pagkikitungo nila sa akin po. Hindi ko rin nagugustuhan nun. Dumating na nga ako sa point nun nung bago ako dito na baka mapapauwi ako ng wala sa oras dahil sa hindi naman pumaltrato, no. Yung yung hindi maganda yung pagkikitungo nila sa akin. Tuwing kausapin nila ako, parang tingin nila sa akin yung tae, ganun. Opo, ganun po yung feeling ko noon. Kaya feeling ko baka hindi ako tatagal. So, yun na nga po. Yun nga po yung feedback niya. Yung bali na i-share ko lang ngayon na hindi po talaga magtiwala sa pinapakita nilang kabutihan. Kasi anytime talaga magbabago sila. Na dati sila mabait sa'yo, sa isang pitik mo lang po, iba na yung trato nila sa'yo. Ganyan po sila. Ganyan po talaga sila. Kaya nung way back 2012 na nagtrabaho din ako sa Riyadh, ganyan po talaga sila. Halos sila, ganyan po yung nila. Mabait sila pag may nakukuha sila sa iyo na pabor, ibibigay nila lahat ng gusto mo. Mahihilingin ka ngayon sa kanila, ibibigay nila agad-agad. Pero pag tapos na yung pabor na hiningi nila sa'yo, wala na po yun. Kasi feeling nila, may hiningi ka sa kanila, yun ang kapalit. Yung hiniling mo. Kaya as much as possible, hindi ako talaga humingi. Yung mga hiningi ko lang naman sa kanya noon, medyo sinisipon ako. Binila niya agad ako ng gamot. Ganun po, ganun lang po. Pero yung iba, kusang loob niya binibigay. Siguro, pilit niya, kailangan niyang gawin yun para alagaan kung mabuti yung anak niya, di ba? So, yun po yung pinaka-flex ko ngayon. Na kahit na close na kayo, feeling close nyo, wag po kayo masyadong magpaka-close sa kanila kasi darating talaga sila sa point na lilitaw yung totoo nilang trato sa inyo. Kasi hindi po nila tayo tatrato na parang kapatid o tatrato po nila tayo mabuti haba pong may nakukuha silang pabor sa atin. Hindi ko po yan sila sinisiraan. Okay po silang magpasahod. Meron din po naman na mabait na trato nila talaga. Or hindi rin natin alam kasi may mga nakikita rin naman ako na pineplex nila yung mga amo nila, napakabait sa kanila. Siyempre ako, inaano ko lang po yung sarili kong experience. Iba-iba naman po tayo ng experience. Hindi ko po nilalahat Hindi pa naman po ako na maltrato dito. Yung lang ba, yung pagiging maraming utos, yun lang po naging problema ko dito. Kaya na nakikita na nila na hinihingal-hingal ka na, kaya na nakikita nila na katatapos mo lang sa napakabigat na pinabuhat nila sa'yo, may kasunod na agad. Yun po yung yung topic ko ngayon, yung pineplex ko ngayon. So, yung para sa akin po, huwag po tayo masyadong maging kampante. Huwag po tayo magpaka-close, huwag po tayo masyadong maraming kinukwento sa kanila. Kasi po baka i-backfire nila yan sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat kung umabot kayo dito sa haba ng video ko na to.
Sana po kahit papaano ay nalibang kayo, sana po kahit papaano ay nakarelate kayo sa kwento ko, lalo na sa mga kabayan natin na nasa ibang bansa na pareho kong kasambahay, mga kadama, Middle East, mga katropa ko na Shagala, mga katropa ko dito sa Middle East. Saludo po tayo. Saludo po tayo sa ating lahat, sa katatagan natin, kasipagan, para sa pamilya at sa pangarap natin. Maraming salamat po. Paki-like and share na lang pa, para matutuwa ako kung nag-share kayo. Pero okay lang po. Basta nanood kayo, tumabot kayo dito, malaking bagay na po yan sa akin. Maraming salamat sa panonood.